Oh, sino ba una? Eto, naku, sa pool si Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos, ha? Sa pool si Sara Duterte dito kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Mukhang patama ito kay Vice Presidente, mga bossing. O, tingnan nyo, basahin ho natin, mga kababayan. Ano sabi dito? Ang halaga ng isang tunay na pinuno, no? Ang halaga daw po ng isang tunay na pinuno, mga kababayan, ay nasusukat sa tamang asal, no? At magandang halimbawa sa pool na sa pool, mga kababayan, yung Vice Presidente natin at yung mga DDS. Bakit to, mga boss chief sir? Tingnan mo nga yung mga ugali niya, mga hinayupak na yan. Pagkasasamaho ng mga ugali ng mga bakulkol na mga yan. Di ba? Doon pa lang sa mga paninira po ni kay Pangulong Bongbong Marcos doon pa lang sa paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, dapat po ba tinutularan yun? Hindi. Kung talagang ang presidente natin ay may ginawang mali o kung ang talagang presidente natin ay magnanakaw, nako, dapat ang gawin nila, humanap ng ebidensya. Hindi yung nambibintang lang di ba? Ma'am Chris Rose, sila puro bintang Tommy, puro bintang. Yung mga DDS, panay gawa ng mga, alam niyo yun, ebidensya nila, na wala namang katotohanan. Sara Duterte. Di ba? Alam niya, ang biktima, isa sa biktima ng Vice Presidente, mga kababayan, walang iba kundi yung mag-asawang Luistro Di ba? Ayun ang hindi ko talaga makakalimutan. Sigaw doon sa entablado, pumunta doon sa lugar, sa bayan ni Beatrix Luistro. At sisigaw, may utang sa akin, 8 to 9 million kung hindi ako nagkakamali. Doon sa sinasabi niya, 8 to 9 million. Sinagot siya ni Beatrix Luistro. Pakilabas yung resibo, kung totoong meron kaming utang sa inyo, wala namang naipakita. Puro ganun mga kababayan. Yun po ba, tamang asal po ba yun? Sabi ni Ting Ortega, mema lang, Boss Mark. Talaga. May maibintang, may maisira si kay Pangulong Bongbong Marcos, ano pa? May masabi lang, no? May maidahilan lang para masibak si Pangulong Bongbong Marcos. Ganyan sila, mga kababayan. At unang-una dyan ang umpisa niyan, mga bossing chief sir, kung sino ang pinakamataas wala pong iba, kundi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon pa lang yung kasinungalingan na ipinapakalat na paninira Di ba, Ma'am Aba? Sabi meron daw tayong bangag na Pangulo. Hindi naman napatunayan. Lahat yan, mga bossing. Lahat ng araw-araw na nakikita natin sa mga Duterte, sa mga DDS, puro kawalang hiyaan. Di ba? Sabi nga ni Patricia, Laurel Vlog, asal hayop. Yang si Inday Sara Duterte. Di ba? Tama ang Pangulo dito. Ang halaga ng isang tunay na pinuno ay nasusukat sa tamang asal at magandang halimbawa na kanyang ipinapakita, hindi sa taas ng kanyang ranggo. Sala, gamit na gamit nila yung kanilang mga posisyon Nako po. Sabi ko sa inyo, kung yung mga sinasabi nga lang ng Vice Presidente, tsaka sinasabi ng mga DDS yung mga pagbabanta nila. Naku, lagot kayo kapag nakabalik si Sara Duterte. Saan kayo magtatago pagka nakabalik na si Sara Duterte? Etc. Puro ganun, pagbabanta, etc. Kung ano-ano pa. Di po ba, nahawa sa ugali ng mga DDS mga DDS sa poon nila? Saan pa ba? Di ba? Saan pa ba magmamana nga naman? Sino ba ang hahalintudanan yan? Kagaya na lang, no? Publiko, nagsasalita sa pampubliko, naririnig ng lahat ng Pilipino, naririnig milyong-milyong Pilipino ang nakakarinig kay Vice Presidente o doon sa dating Pangulo. Ay, mura. Puro piyay ang maririnig natin, puro patayan ang maririnig natin. Tama po ba yun?
Yung mga batang mga nakakarinig, imbis na, uy, naku, sandali lang. Uy, abangan mo si Pangulo o si Vice Presidente, abangan mo. Maganda ang sasabihin niyan sa lahat ng Pilipino. Eh, hindi. Uy, takpan mo yung tenga mo. Bakit? Kasi masasagap mo yung mga sasabihin ng Vice Presidente. Hindi maganda yung mga sasabihin ng Vice Presidente. Pihado, mga magmumura, yung mga yan. Kinakabahan ka na. Di ba, Chi? Sabi ni HMBTB, mag-iisang taon na yung propaganda kay Otabs, Idol Mark, hindi pa rin hinuhuli. Okay lang yan. No? Hindi propaganda yan. Ako'y naniniwala na totoong maaaresto yan. Ako'y naniniwala na totoong merong warrant of arrest na yan. Kaya nga nagtatago si Otabs di ba? Kaya nga hindi sumusulpot, hindi nagpapakita. Alam niya na may kahihinat na siya. Mamaya natin pag-uusapan ho yan. Di po ba? Dito muna sa gaspang nung mga pag-uugali nung Duterte at nung mga DDS na kanilang mga tagasunod. Biruin nyo mga DDS. Mapapansin nyo ho yan mga bossing. No? Mapapansin nyo ho yung mga DDS kapag ka nagmura. Pag nagmura ang dating Pangulong Duterte, ay naku po. Yung entablado nila, yayanig ho, mga kababayan, talagang mabubuhayan ng loob, di ba, Sir Bench Uy at Alaga, mabubuhayan ng loob yung mga DDS, isang bagsak lang ng PI. Patayin ko yung ganyan Duterte! Duterte! Biglang magsisigawan na po. Buhay na po ang dugo ng mga DDS, mga kababayan. Di ba? Para nga makuha mo yung loob ng mga DDS na yan. Magmura ka lang. Kung ikaw ay kung alam mo na ang iyong lugar ay puro DDS, naku po, kailangan ang style mo doon kapag mangangampanya. PI, ganito, puro mura lang. Panalo ka doon sa lugar na iyon. Panigurado. Di ba? Dahil, yan lang naman mga kababayan No? Yan lang naman po ang naiintindihan nung mga DDS, mga bossing. Di ba? Ngayon, may bisita tayo, ipapasok natin. Hindi natin alam kung ready na. Alisin na natin si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang tunay na leader, si Pangulong Bongbong Marcos. Eto, meron tayong bisita. Boss! Ayun, Boss Mark! Sasama daw. Mukhang babiyahe ka. Si Balita at Kaalaman. Pakilala ka muna sa kanila at i-promote mo yung channel mo sa Facebook. Ayun, Balita at Kaalaman po, Facebook, TikTok, YouTube, meron din tayo. Pero madalas po sa Birahan PH, nandun po tayo, 5 p.m. ng hapon. Yan.